Hello guys, happy weekend. Sa mabuti tayong at naging profitable tayo itong nakaraang weekend. Gagawa tayo ng video ngayon regarding dun sa Pibo natin. Binigay ko na sa inyo yung settings, copy nyo na lang yan. Tapos check nyo lang na tama yung pagkakopya nyo. Kasi pagka nagkamali kayo dyan, ay posibleng hindi magiging tugma o hindi magiging accurate yung paggamit nyo dun sa metaphor nyo. Pwede nyo rin gamitin yan sa trading view. Palitan nyo yung settings ng Pibo doon sa trading view at pwede nyo i-plot yan doon. Pero dito tayo sa metaphor, itong metaphor gamitin natin. Ngayon, kapag day trader tayo, ang forecast natin ay hour 4 tayo. Tapos yung i-refine natin sa N15, doon tayo tumingin ng mga opportunities para makapag-trade ng accurate. So, burahin lang muna natin to, Pibo natin. Burahin natin yan. So, ito sa UDO USD. Makikita natin sa hour 4. Makikita natin sa hour 4 na bearish siya. Bearish siya. At ang gagawin nyo guys, dahil sa hour 4 yan, ito kasing day separator, ito yun. Ito yung day separator natin, yan. Yan yung season breaks sa metaphor. Pero minsan, hindi yan masyadong accurate. Kaya, nagbabase tayo dun sa season break sa metaphor mismo, sa trading view. Kasi yan pag dito kasi, pag tiningnan natin, minsan, lumilihis siya dito. Lumilihis, no? Yan dito, lumilihis. Kaya, tingnan natin sa metaphor o sa trading view kung accurate itong day separator na to. Itong day separator, guys, composed of 4 session yan. Asian, tapos London, New York. Asian, tapos London, New York. Tapos yung isa yung morning session, yung Sydney, no? Kaya 4 po yan. Pero karamihan ay 3 ang ginagamit sa ibang trader kasi yung Sydney kasi sa kaya Asian halos magkatabi lang yan, dalawa na yan. Tapos pagkasunod ng session sa Asian, pagkatapos ng Asian, yung London, tapos New York na. Ngayon, sa apat na session breaks, tingnan nyo yung pinaka-high, no? Pinaka-high. Magbilang kayo 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. So, ito yung high. Yan yung high, no? Tapos, makita natin dyan na bearish siya. Kasi pag sa ayun ng trend line, kung gumamit kayo ng trend line, ganyan na magiging itsura niyan. Tapos sa kabila naman, ganito rin. Ganito rin ang magiging itsura niyan. Yan. Yan. Kahit dalawang swing lang na matouch dun sa trend line ay okay na yan para makita mo lang yung movement nung pairs na tinitrade natin. So sa hour 4 ranging yung market. So nakita nyo naman ganyan, pabalik-balik lang siya. Gagawin nyo dyan, pagka ganyan, dun sa loob, internal structure. Yung internal structure, ito, katulad nito, internal structure yan, internal structure yan, internal structure yan. Yan yung
yan yung mga tinatawag na roadblock. Yan yung tinatawag na roadblock. Yan yung mga roadblock na sinasabi ko. Yung roadblock, yan yung order flow na kapag ka umakyat or bumaba yung yung price ay humaharang siya. Katulad nito guys, umakyat siyang ganyan, umakyat siya, tapos dito sa bandang kaliwa meron siyang order flow dito, kaya medyo bumaba siyang ganyan, tapos umakyat siyang ganyan. Titingnan nyo rin to. Yan. Sa left side kayo tumingin. Katulad nito din sa kabila, ito diretso siya, diretso siya. Wala siyang Pero dito, dahil sa mayroong roadblock dito, biglang nag-retreat siyang kunti, tapos umakyat na siya. Ganun yan. Ngayon, matitrace natin yan sa PIBO natin. Kasi yung PIBO natin, parang yan, order flow identifier yan. Tingnan nyo guys Pagka plot mo yung PIBO, ito yun. I-drag nyo lang yung sa taas papunta sa baba. Ayan. Nakita nyo? Nakita nyo na ngayon yan. So, yung PIBO natin, nasa level siya ng mga halos pullback saka breakout. Kaya ang pag-trade natin dito guys, halimbawa, dito tayo. Halimbawa, dito tayo. So, nag-buy ka dito. Pagka-buy mo dyan, ang stop loss mo dito lang. Huwag ka nang lalayo dun sa level. Huwag ka nang lalayo sa level. Pagka, halimbawa, ito, R4 yan. Meron yan sa R1. Tingnan natin sa R1 kung anong itsura niyan. Yan. Yan yung sa R1, no? Yan yung sa R1. So, ibig sabihin, nasa na tayo? Nasa baba na tayo. Kung di pa natin makita yan sa baba, ibigay natin sa wick, no? Para makita lang natin yung hindi sa R1, D1 lang. Yan. Halimbawa, news. May news ya. Ngayon, nakita nyo, siyempre, makikita natin kung may mga red mark dun sa news na darating. Kung sa gabi sa New York tayo magti-trade. Halimbawa, kung may red, ibig sabihin, malakas ang impact nun. So, expected na magkaroon siya ng mga liquidity. So, ang gagawin natin, dito, sa level natin, maglagay lang tayo dito ng mga, sabi natin 40 pips. Kung sa news yan 40 pips yan dyan. Yan, 40 pips. Dito yung SL mo, sa baba. Yan ang SL mo. Ngayon, kung halimbawa mag-buy ka dyan, balik natin sa M15 tayo, para doon tayo mag-entry sa M15. Yan o. Doon muna tayo sa pang-apat na block, no? 1, 2, 3, 4. Dito tayo. Ngayon, nakita nyo yan guys. Halimbawa yan, kasi sa hour 4 tayo nagplot, no? Hour 4. Ito yun, no? Hour 4. Yan. Lagyan natin ng horizontal. Tandaan natin yan, Lagyan natin ng horizontal para makita natin. Dito tayo magti-trade. Yan. Sakali, dyan tayo magti-trade. For example. So, punta tayo sa M15. Hanapin natin yung horizontal line na yan. Kung saan yan.
Ito. So, ito yon. Ito yun guys, no? Yan yon. So, ibig sabihin, dito tayo ngayon magti-trade. Dito tayo mag-i-entry sa lugar na to. Diyan tayo mag-entry. So, halimbawa, buy tayo dyan. Kasi ito yung pinaka-support natin. Ito yung pinaka-level natin eh. Ito yung pinaka-demand natin. Sa baba, yan yung pinaka-SL natin. No? SL natin yan. So, ang gagawin mo, halimbawa, mag-i-scalping ka. Hahatiin mo to ngayon ng 3. Hatiin mo to ngayon ng 3. Pwede ka naman ngayon maglagay ng pibo dyan na maliit. Yan. Yan. Ibig sabihin, ito yung wala. Ibig sabihin, guys, ito yung pinaka TP mo. Yung dun sa Pibo. Hour 4 tayo. Yan. So, hinati natin. So, ito yung magiging TP1 mo. Ito, TP1, TP2, TP3. So, yung black na yun guys, yun yung pinaka pinaka TP mo. So 3 ang magiging TP mo rito. 1, 2, 3. Yan po yun. Ngayon, pagdating dito guys, sa taas, halimbawa sa taas, na-break niya. Ito, na-break niya to. Na-break niya to. Ibig sabihin, may possible na aakyat yung presyo. Possible na aakyat yung presyo. Magre-retest yan. So, nag-retest siya, diba, bumagsak siya dito, pero hindi na siya tumagos dito sa baba. So, kung nakapag-sit B ka dito, hindi siya inabot. So, ang magiging partial mo na TP, ito, tsaka ito. So, magtira ka dito. So, expected na, kasi nabasag siya guys eh. Nabasag niya to eh. Nabasag niya to. Yan. Pagkabasag niya, expected na nag-close pa naman siya guys oh. Ang breakout, katulad ito breakout to, yung yung candle na nag-close siya sa channel natin. Hindi yung wick, hindi yung buntot. Tulad nito. Nung nabasag niya, tingnan nyo, nabasag, nag-retest lang siya ng kunti dito, so binalikan niya tong order flow na to. Kasi pag nag-plot ka dito ng Pibo, ito sigurado, level to ng ating maliit na Pibo. Order flow to. Tingnan nyo ha, plot ko ha, para makita nyo lang. Tingnan nyo. O, diba? So, kitang-kita naman yan, guys, oh, na dito, nag-bounce yung price sa level natin na isang Pibo na pang minor. Nakuha nyo, guys. Yan, oh. Nag-bounce siya dyan. No? Nag-bounce siya dyan. Kaya, yung Pibo natin, best for order flow yan. Ginagamit yan sa order flow. Kaya alam, 'di ba sabi ko nga magpo-pullback na yan, tawag nito, retrace na yan dahil alam ko kasi dahil ginagamit ko yung Pibo. Dahil diyan nagba-bounce back yung price ng market. So, ngayon, ang trade na naman natin, dahil sa nabasag na yan, dito na naman tayo.
sa level na to, papunta naman tayo dito sa level na yan. Nakuha nyo? Diyan naman tayo sa, so nakapag sit B ka dito, naiwan na yung sit B mo dyan, ni-trade ka dito, so pagdating dito sa 3 levels, pwede mo nang i-TP dito. So, ngayon, nabasag niya. Nung nabasag niya, guys, halimbawa nabasag niya, kailangan mag-plot ka na naman ng pibo dito. Mag-plot ka na naman ng pibo dyan. Sabihin mo kung halimbawa, yan o, plot ka ng pibo dito. Yan, tingnan nyo. Kung saan siya nag-bounce back dito. Yan o. Di ba? Nag-bounce back siya dyan, hindi na siya tumagos. Bumagsak siya ulit. Pagkabagsak niya, dumiretso na siya sa baba. Kaya ganun ka bisa yung pibo natin. Ganun yan kabisa, guys. Punta tayo sa ibang first. O dito naman tayo. Ganun din yan, guys. O dito. Halimbawa dito tayo. Sa Karen. O. Mag-plot tayo dyan. Sa M15. Doon mo i-trade yan. Punta ka sa M15. Yan yung ano ngayon. Yan yung mga level ngayon kung saan bumabagsak yung presyo. Yung order flow na yan. Tingnan nyo. Dito, tapos nag-bounce back siya dyan. Tapos dito. Kasi pag pinlat mo yung pibo dyan, ganun din yan, guys. Oh. Pag pinlat yung pibo dito, sa side na to. Nakita nyo? Kung paano siya nag-bounce dito. Dyan. Di ba? Diyan siya nag-bounce. Oh, yan. Ganun ka bisa yan, yung pibo natin. Kaya, i-practice nyo lang yan. Sundan nyo lang yung procedure. Balik-balikan nyo itong video na to. Basta ang importante, bawat level doon tayo magti-trade. Kung scalper ka, punta ka sa M1. Halimbawa, ito. Dahil nag-plot tayo sa M15, punta tayo sa M1. Pag sa M1, yan na yung ano natin. Yan na yung level natin. Yan na yung level natin. So, kung gusto mo pa mag-plot yan sa M1 para makakuha mo ng magandang resulta, plot mo lang ulit yung pibo, pag ganun, yan. Tingnan nyo. Dahil bearish tayo, di ba? Halimbawa, nag-trade tayo dito, ayan o, trade tayo dito, so dito TP natin, tapos, gusto nyo pang i-refine yan, ulit ng, i-refine nyo to ulit, dahil makuha nyo to mga bounce back na yan, at yung ulit yung pibo dyan, tingnan natin, nakita nyo, kung saan, bumabagsak yung price, yan o, pak, ganyan, tapos gumanyan siya, tapos nag-ranging siya dito sa ano, tapos dito pa rin, dyan, naglalaro siya na dyan, no, naglalaro siya sa mga level ng pibo natin. Kaya napaka-importante niyan, guys, dahil sa alam mo na ngayon kung saan ka magti-trade, no? Di yung halabista ka lang magti-trade kung saan ka mag-i-entry. Basta backtest nyo lang yan. Ang una-una R4, tapos kung magti-trade ka sa M15, mag-plot ka ng M15 pibo. Tapos para makuha mo yung mga bounce back ng order flow sa M15, i-plot nyo ulit yung pibo sa M15. Ngayon, pagka
Para hindi kayo malito, doon sa hour 4, dahil sa meron ka ng linya sa hour 4, ibahin nyo yung kulay sa hour 4 ng pibo nyo. Iba rin naman sa low time frame para hindi kayo malito. Tapos, pag sa M50 naman kayo ng plot ng pibo, tapos i-refine nyo sa M1 kung doon kayo mag-i-entry, alam nyo na kung saan pumupunta yung presyo at alam nyo kung saan magti-TP. Dahil doon sa linya na yon, doon ang TP natin. Halimbawa, dito, nag-trade ka dito, yan, dito ang TP mo. Dahil sa biris tayo, huwag tayong kukontra. Huwag tayong kukontra. So, i-plot nyo na ulit yung pibo dito. Diba, yung pibo dito, i-plot nyo. Diba, dito. Kung nakapag-TP ka na dyan, plot nyo ulit yung pibo dyan. So, yan ang yung resulta. Dito ka na ngayon mag-i-entry. Yan. Dahil sa maraming rejection dito, tingnan nyo. Maraming rejection. So, hindi nabasag yung level 9. Magtataka kayo, bakit iba-iba yung level ko at magkakano? Hindi importante yan. Ang importante dyan, yung numero na hidden dyan. Yung natatagong numero dyan. Eh, hindi natin nilalagyan ng numero yan para hindi makopya sa iba. Sa VIP lang tayo nakakalam kung ano yung numero itong level 9, level 7. Kahit pwede nyong sunod-sunurin yan, pero the important dyan is yung hidden na numero dyan ng settings ng Pibo. So, tingnan nyo. Dahil sa may rejection dito, pwede ka dito. O, yan, dito na naman TP mo. Ngayon lang nung nabasag siya, so, tuloy nyo, nung nabasag, antayin nyo maritis siya dyan, pwede ka rin mag-entry dito. Dito na naman dito. Kung mag-scalping kayo, tingnan nyo yung resulta. Halos, yan o. Diyan siya tumatama. Kaya guys, para hindi na hahaba yung video natin at gagawa pa ako ng ibang video para sa iba pa nating pero ito sapat na to guys. Yung naman natin, session breaks natin ay yung session breaks natin guys, pag pinlat yung Pibo natin, tingnan nyo kung tinamaan yung natin, yung session breaks natin. Halimbawa, sabihin na natin ito, punta tayo sa hour 4. Try natin ito. Tingnan nyo. Dahil sa ito yung session breaks natin. Yan. Yan. Ito yung session breaks natin. So, tingnan nyo kung i-clear natin ito. Yan. Tapos dito. Yan. So, ito yung session breaks natin, no? Yan. Yan. So, mag-antay tayo na ma-break yung resistance, yung high nung candle sa hour 1. Punta tayo sa hour 1 na. Kasi hour 1 yung natin eh. Ayan. O, ayan, dito tayo. O, halimbawa dito. Hour 1 tayo. Dito. Yan. So, nandun tayo sa level pala ng 7. So, possible na ang trade natin paangat, pataas, hindi pa baba. No? Kasi i-refine natin to sa sa M15 kung mayroong rejection dito. So, dito kasi tingnan nyo, sa taas yung na-break eh. Yan Kaya pwede tayo mag-receive ng entry dyan. Pwede tayo mag-aggressive ng entry dyan. Kahit hindi pa yan. Pwede na tayo mag-aggressive ng entry dyan. Kahit hindi pa tapos tong pangatlong candle. Pwede na tayo mag-aggressive. Kasi, nasa level tayo ng support or demand. Diba? Kaya, yung winning rate natin, mas mataas kaysa sell. Kasi, nandito tayo. Kaya, yung stop loss natin dito lang. Halimbawa, let's say, sabihin natin na itong trade natin dito na stop loss ka. Stop loss ka dyan. Sabihin natin na stop loss ka dito. Sana ba yun? Dito, na-stop loss na natin dito. Na-stop loss ka dito. Gumanon yung presyo. Tapos gumanyan. So, ibig sabihin,
Dahil sa na-stop loss ka, dito ka na mag-trade. No? Diyan ka na mag-trade kasi nabasag yung ano natin, level 7 natin eh. Nabasag eh. So, ganun lang, kasimple. So, hindi tayo minimize natin yung yung losses natin. Dahil sa meron tayong mga level na sinusundan. Ako nyo guys. Kaya yan, importante yan. Pwede nyo gamitin yan dun sa season breaks natin. Katulad dito, season breaks natin dito. So, nasa taas pala tayo ng supply. Kaya, ang bias natin, pababa. Kung mag-scalp tayo. Pag bumalik siya, halimbawa, bumalik siyang ganyan, o na-break siya ng candle, no? Body, oh. So, mababasa na natin ngayon na na-break siya ng candle ng body, ibig sabihin, may posibilidad siya na babasagin na niya talaga. Kaya, pagka pinlat mo na yan, ng panibagong pibo, tingnan nyo, pag pinlat mo ng panibagong pibo, oh, so, ito pala yung magiging entry natin dito. Yan. Para makuha na natin dito. TP na to, tsaka ito. Diba? Nakuha nyo guys. Kaya masterin nyo lang yan. Lagi nyo ibabaktis yan. Kahit ngayon, bukas ngayon yung BTC, pwede nyo ibaktis yan doon. Kung may BTC kayo. O kaya doon sa mga chart natin, nung nakaraan, yung trade natin sa SAU USD, pwede nyo i-practice yan. So, yun lang guys. At napaka-importante yung pibo natin. No? Pibo natin. Pacheck lang natin na tama yung pagkakopya ng mga numero. Ano? Para magiging accurate yung entry natin. So, good luck at happy weekend sa inyo.